Natalo na naman nga po mga idol ngayong araw ang Dallas Mavericks sa kanilang game laban sa Milwaukee Bucks 132-117 kung saan nasayang ang nagawang performance ni Kyrie Irving na nakapagtala ng 31 points, 5 rebounds, 3 assists. Kagaya ng inasahan, sinamantala ng Milwaukee Bucks ang mahinang front court ng Dallas. Out-rebounded nga sila 38-25 at kasama na ang 14 offensive rebounds. Hirap nga sila na makadepensa sa ilalim dahil sa laki ng Milwaukee Bucks. Sa madaling salita, damang-dama ng team ang kawalan ng big man at dahil sa pagkatalo ng team, ngayong araw bumagsak na sa 32 wins, 29 losses bilang top 10 sa West. Mabuti na lamang 2.5 games pa rin ang kalamangan nila sa top 11 na Phoenix Suns kaya pasok pa rin sila kahit papano sa play-in tournament. Pero hindi na naman ibig sabihin nito na dapat na silang mag-relax dahil kapag nagpatuloy ang pagkatalo, malaki ang posibilidad na mahulog sila sa ika-11 pwesto at hindi pa sila umabot sa postseason. Samantala, lingid nga sa inyong kaalaman mga idol, ang Los Angeles Lakers ang itinuturing bilang pinakamainit na team ngayon sa pagkakaroon nila ng record sa buong Pebrero na 10 wins, 2 losses. Ito na rin naman ang mismong rason bakit sunod-sunod ang kanilang pag-akyat sa Western Conference. Pero bukod sa panalo, pumapabor rin naman sa kanila ang resulta ng ilang mga laro sa ibang teams kagaya ng pagkatalo ng Memphis Grizzlies laban sa San Antonio Spurs na siyang nagpaangat sila sa top 3. Habang lumalapit nga ang pagtatapos ng regular season, pumapabor pa sa kanila ang kapalaran. Sa katunayan, kayang-kaya pa nga ng Lakers na umabot sa top 2 sa West kung sakaling manalo ulit sila sa rematch laban sa Clippers at kapag natalo ang Denver Nuggets laban sa defending champ na Boston Celtics. Kapag nangyari yan, tatabla na ang Lakers at Nuggets pagdating sa win-loss record sa West at mas lalong magiging maganda ang kalagayan ng team ngayong season. Sa kabilang banda, naging impressive nga ang nagawang panalo ng Philadelphia 76ers laban sa Golden State Warriors dahil sa kabila ng pag-struggle ng mga superstar na sina Paul George at Tyrese Maxey, step up rin naman dito si Quentin Grimes na gumawa ng kanyang career high 44 points. Siya nga literal ang bumuhat sa Sixers para masabayan sa opensa at ang ginagawang 3-pointer ang Warriors. Pero kahit man nananalo ngayon ang 76ers, nakapako pa rin sila sa ika-11 pwesto sa kanilang record 21-38. Ito na rin naman ang kauna-unahang panalo sa huling 10 laro at siyang pumutol sa napakahabang 9-game lose streak. Maliban dyan, may ilang mga bagay rin naman ang pinoproblema ngayon sa sitwasyon kagaya ni Joel Embiid. Ayon sa balita ni Kevin Smith, ilang araw lamang ang nakakalipas mula nang i-anunsyo na out for the season na nga si Embiid dahil sa injury nito sa tuhod. Kinukonsidera ng prangkisa ng 76ers na kumuha ng medical retirement kung sakali mang hindi ito makapaglaro ng 1 taon. Sa madaling salita, mukhang pipwersahin na lang naman na magretiro ang kanilang superstar kapag hindi pa siya naging healthy.